good luck. Bakit nga ba mali? Pero nasabi na rin ni Pastor Noel, so short summary na lang. Wishing luck for someone contradicts with trusting Jesus. Bakit? Kasi luck is all about chance. But to say that the universe is operated based on chance, to say that there is no God. Di ba pag sinabi natin na nangyayari lang lahat ng bagay. Di ba yung mga theory sa science na itong mundo daw, bigla lang lumitaw, so parang by chance lang nangyari na yung the Big Bang. Di ba? Kambang! Sino yan? Okay, di ba na parang Big Bang lang nangyari lahat? Pero hindi nga tayo naniniwala doon kasi we believe na merong in control sa lahat ng bagay. So as Christians, we know and believe that it is the Almighty God, si Jesus, Revelation 1:8, who controls and holds the whole universe into His hands. Ito rin yung kinanta kanina ni Pastor Noel. Diba? So napag-aralan na natin lahat yan. Short summary na lang. Next. We can say something encouraging that does not compromise the truth. Pwede naman tayo magsabi ng ibang bagay bukod sa good luck. Here are some examples from the Bible. Sabi sa Numbers 6:23-26, Speak to Aaron and his son, saying, This is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, di ba pag may birthday, ito yung verse na madalas na sinishare or sa mga cards, kapapansin nyo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So, bukod sa pagsaani, aside from saying good luck, we can say, the Lord bless you. Diba? Kaya we say God bless it. Lord bless instead of good luck. Kasi kapag good luck, parang, good luck kung manalo ka, good luck kung sagutin ka ng nililigawan mo. Pero kung Lord bless you na talagang kayo ang meant para sa isa't isa at positive, oo yan. Kung yan yung timing ni Jesus. Amen? Amen. Kakaiba yung mga ngiti sa inyong mga labi ng sinabi ko yun. So, meron tayong pwedeng ipalit. Kung hindi natin sasabihin good luck, we can say, Lord bless you. Okay, so, next slide. God bless you. This is a phrase that asks the Lord Jesus to protect you. Pag sinasabi mo, Lord bless ka, napansin niyo lagi natin yung sinasabi. We always say, LJCBYU. Lord Jesus Christ bless you. Mga tamad. Okay. So, instead of saying good luck, we say God bless. And God bless you is a phrase na talagang tinatanong natin, sinasabi natin kay Jesus na may the Lord Jesus Christ, nawa si Jesus, protektahan ka niya, ingatan ka niya, or keep you in good health, give you peace, fill your life with good and happiness. Hindi katulad ng good luck na swertehin ka sana, kung hindi, kung kaaway mo, malasin ka sana. Tayo, we believe that there is a God, none other than Jesus, who controls all things, who have the power. He has the power to bless us, and He also has the power to curse us. So, pwede na tayong pagpalain at pwede rin na tayong sumpain. So, yun yung dalawa na pagpipilian natin. And syempre, gusto natin na i-bless tayo ni Jesus. So, tayo sa mga loved ones natin, instead of saying good luck, we can depend on the Lord. Kay Jesus tayo umasa na si Jesus, iingatan ka niya. Okay? So, huwag na kayong magsabi ng good luck. And alam ko, meron sa ating parang mannerism na, di ba? May presentation ka sa school ngayon, good luck ha. Parang nagiging nakasanayan na natin na mahirap na alisin. Pero, katulad ng sinabi kanina ni Teacher Elo, na walang imposible kay Jesus. And yung mga habits na yan, yung mga mannerism na, kasi ako minsan nangyayari yan sa akin, sige na, good luck, isip good luck. So, kailangan palitan. So, kailangan mabago. We must not conform to the pattern of this world. So, we must be transformed by the renewing of our mind. So, pag nabago naman na yan, magiging normal na sa atin. Not to say good luck, but to say God bless you instead. Amen? Amen. Next, sino ang guilty sa pagsabi nito? Raise your hand. Before. Does it even before? Ako am guilty. Sige, taas. Guilty lang. Yeah.
before, then follow your heart. Sige lang, kung anong mga pagpapasaya sa'yo, gawin mo lang. Diba? Pero we must know the danger of saying this. Every area of our lives is impacted by our hearts. Proverbs 27, verse 19, sabi dyan, the heart of man reflects man. Hindi mo pwedeng ipakita na mabait ka and then yung puso mo, hindi kabutihan yung laman. So kung ano yung nasa puso natin, yan talaga yung lumalabas sa mga ginagawa natin. So yung puso natin, talagang yan yung pinaka-important. Sa katawan ng tao, di ba yung nagpa-pump ng blood? And sobrang laki ng function ng heart. Ganun din yung spiritual hearts natin sa harapan ni Jesus. Yeah, so the famous advice today, pwede naman natin basahin na lang yung paper. The world say, follow your heart. Ito yung mga advice sa mga seminars, sa mga worldly seminars, even sa mga movies, di ba? Sa mga palabas. Kahit sa mga kanta, yan yung message ng karamihang secular songs. But the problem is that following our hearts, it usually means chasing after whatever feels right at the moment. Kung ano yung parang masarap, parang masaya, parang okay sa oras na ito. Okay? So the problem again sa pagsunod sa ating mga puso, sa ating emosyon, it usually means chasing after whatever feels right at the moment. Our hearts are unreliable. Yung feelings and emotions natin, hindi ito talaga laging mapagkakatiwalaan. Our feelings can change depending upon circumstances. Halimbawa, malamig ang panahon. Pag malamig ang panahon, minsan ayaw ng ice cream. Diba? Ewan ko lang sa Japan. Huwag mo namang agawin. Okay? So, pero pag mainit naman, pag mainit, ewan ko yung mainit na panahon tapos nagkakape. Parang medyo, kasi si mama nga, may tindahan niya sa bahay. So, yung mga customer niya, pag ako yung nandun, tatalan ko, usually nagkakape kasi. So, sasabihin nila, hindi mainit, ano na lang siya, Mountain Dew na lang, so soft drinks na malamig. So, ibig sabihin, usually, nagkakape siya paghapon, pero naiiba yung feelings niya, yung gusto niya, depende sa circumstance. A selfish philosophy, yung follow your heart, is a source of countless divorce. Nangyayari yan, diba? Let's face reality, sa panahon ngayon, sino dito ang parents separated? Ako. Sino pa? Separated, ayan. Magkahiwalay, hindi na sila nagsasama. And wala pa namang divorce dito sa Philippines, but sa ibang countries, di ba, nangyayari na yan. Bakit? Kasi they follow their heart, siguro, and it leads many to excuse themselves from their lifelong commitments. Ayan. Pag sinunod nila yung puso nila, karamihan sa mga mag-aasawa, na babaliwala nila yung lifelong commitment nila, yung vow na ginawa nila before the Lord Jesus Christ na for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us. Hindi lang yung mga relationship between mag-asawa, even us, sa relationship natin with Jesus, diba? May times na sobrang passionate tayo about the Lord, and may napansin niyo may mga youth tayo na nawala, diba? May mga youth tayo na sa simula, nakikita mo na sobra yung pagsaserve nila kay Jesus, yung puso nila sa pagmamahal kay Jesus, then mawawala, lilipas. Nakikita mo, ibang tao na ulit, bumalik na sa dating sila. Dahil, they're following their heart. Nawala yung commitment nila sa isang bagay because they no longer feel love. Just because nawala na yung parang ayoko na umattend ng church, parang hindi ko naman na-feel, mas gusto ko na lumabas na lang kasama yung mga kaibigan ko, mag-stay na lang sa bahay. So, nawawala yung love na dapat lagi lang nandun. Kasi they're following their sinful heart. Okay, hindi ko naman sinasabi na lahat ng gusto ng tao ay masama. Dahil may iba tayo na mabuti naman kung para kay Jesus, di ba? Pero yung sinful heart natin, hindi talaga natin dapat sundin because our hearts are unreliable. And, ayun na nga. Our hearts are naturally sinful. Our main verse is Jeremiah 17:9. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Or sa ibang version,
It is desperately wicked. Who can understand it or who can know it? Yung puso natin, talagang hindi natin alam kung ano yung pwede mong ma-feel mamaya, bukas, sa isang taon. Kumbaga, tanggapin na natin na si Satan talagang magpapasok yan ng kung ano-anong masama sa utak natin, sa puso natin, na kailangan nating labanan. Hindi tayo pwede magmatapang na, ay ako na, kay Jesus na ako. Kaya ko nang labanan yung mga temptation na yan. Ano mga temptation yan? Sa pera man yan, sa pagkain man yan, sa pakikipagrelasyon man yan. So, dapat tayo tanggapin natin na yung puso natin talagang makasalanan yan. At itong puso natin, kailangan talaga araw-araw si Jesus. Kasi by ourselves, we cannot do anything. And hindi natin malalabanan yung natural, sinful heart natin. But with the help of Jesus, talagang malalabanan natin. Another verse is Matthew 15:19. Out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, theft, false witnesses, and slander. So out of the heart, hindi sinabing out of the stomach or out of the eyes, talagang out of the heart. Ito talaga yung pagkatayo natin, yung spirit natin, talagang yung puso natin. Dito nagmumula lahat ng bagay. So kapag ikaw nagkasala ka, dahil yan sa puso mo na makasalanan. Kaya we cannot trust our hearts kasi our hearts are naturally sinful. Lead your heart instead of following it. Unless our hearts and minds are genuinely changed by God, unless yung puso natin mabago talaga ng Panginoong Jesus, which is possible, talagang kaya niyang baguhin ang lahat. Diba sabi sa Psalms, create in me a clean heart, O God. Kasi pwede talagang linisin ni Jesus yung ating mga puso. So unless our hearts are genuinely changed by God, they will continue to choose wrong things and make bad decisions. So kung hindi ito mababago ni Jesus, patuloy na yung puso natin, yung sarili natin, gagawa tayo ng mga hindi tama na desisyon sa buhay natin. At mamimili ka sa sarili mo kung ano yung gagawin mo. For example, may crush ka or may nagustuhan kang isang sumubo dyan. May nagustuhan ka na isang babae kung lalaki ka. Tapos kung lalaki ka, may nagustuhan kang lalaki din. For example, kung lalaki ka naman, syempre member of the opposite sex. And then, aalamin mo ngayon kung yung emotions na yan, kasi may something. So ano ngayon yung gagawin mo dyan sa emotion na yan? Mamimili ka eh. Are you going to follow your heart na type ko talaga siya? Tapat na nga ako. Text ko na nga. Diba? Tanungin ko na nga kung posible ba kahit konti man lang konting-konting chance ba na ako ay magustuhan mo rin. Ito yung mga ganyan. Tapos kapag humindi, bukas ulit. Tanungin ko ulit. Okay, ganyan ba? Or we can choose. Are we going to lead our hearts? For example, nagugustuhan ko yung lalaking naka-blue na naka-v-neck. Magpapakyut ba ako sa kanya? Or hahayaan ko na si Jesus yung gumawa ng mga sitwasyon para mas magkakilala pa kami. Kasi ako hindi ko pa kaya mag-boyfriend, for example. Ako hindi ko pa kaya mag-girlfriend kasi. Siyempre, titimbangin natin yung sitwasyon talaga. I'm not saying na bawal na mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero si Jesus, may standard siya na dapat sundin. For example, sa guys, may pang-date na ba kayo? Or, spiritually mature na ba kayo na mag-guide nyo ba yung nililigawan nyo kung sakali? Para kayong dalawa, mas mapalapit kayo kay Jesus. Kasi yan yung aim ng every relationship, yung pag-aasawa, yung marriage, hindi lang yan para ma-point yung isa't isa sa isa't isa. Nakikipagrelasyon tayo in every relationship, kaibigan man, kapatid, boyfriend, asawa, para kayong dalawa mas mapalapit pa kay Jesus. So ano lang yun example talaga, magandang example yun, again, lalo sa mga boys natin dyan. So make sure na spiritually, may relationship ka muna kay Jesus. Bago ka maghanap ng relationship with a girl, kung boy ka, okay? Hindi yung pareho kayo na boy.
Okay? So, ito yung following verses that communicates a message of leading our hearts in the Bible. Proverbs 23 verse 19. Direct your heart in the way. Sipin nyo na i-encourage tayo na i-direct natin i-lead natin yung ating mga puso dun sa tama na daan. Okay? Proverbs 23 verse 26. Give me your heart, my son, and let your eyes delight in my ways. Kailangan natin ibigay yung puso natin kay Jesus. Ibigay natin, huwag natin angkinin. Na Jesus, akin to. Kung anong gusto ko. Hindi. Kailangan natin ibigay kay Jesus lang at siya yung masusunod sa ating mga buhay. 1 Kings 8:61. Let your heart therefore be wholly devoted to the Lord our God. So yung puso natin, pwede natin kontrolin na talagang magdeboto ito ng lahat kay Jesus. Pwede natin kontrolin yan because the Lord Jesus Christ gives us the power to choose. Makakapamili tayo. Makakapamili tayo sa buhay natin. We can choose kung ibibigay ba natin lahat, all, for Jesus, or some, or none for Jesus. John 14:27, do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Sa mga matatakotin dyan, sa mga maalalahanin, sa mga mahiyain, pwede natin ibigay kay Jesus yung puso natin and aalisin niya kung ano man yung pag-aalala na meron tayo. Ibig sabihin si Jesus, kaya rin niya alisin yung mga takot natin. Basta ibigay natin ito sa Kanya. And James 5:8, strengthen your hearts. Kaya rin natin na palakasin yung ating mga puso. Siyempre, with the guidance of Jesus, hindi by ourselves. You need to understand that your heart will follow your investment. Whatever you pour your time, money, and energy into will draw your heart. So, hindi yung kailangan natin maintindihan na yung puso natin, lagi yung nakakonekta kung saan o anong bagay yung pinagbibigyan natin ng pansin, yung pinagtutuunan natin ng pansin. Pwedeng, yun nga, adik ka sa friends mo, sino dito yung mga malalapit sa barkada, or baka tinalikuran na yung mga worldly friends. So, kung dyan ka lagi nagsaspend ng time, yung puso mo nandyan sa mga kaibigan mo. Di ba may mga ganyang tao na mabarkada sila? Di ba may mga kakilala ba kayong ganyan na parang kulang yung buhay nila kapag hindi niya kasama yung mga kaibigan niya. So, hindi naman ito masama. Lalo na sa atin, di ba? Kami dito, madalas tayo yung magkakasama. Pero, lagi sa buhay natin, si Jesus yung nasa sentro ng lahat. Again, whatever we pour our time, money, and energy will draw our heart. So, isipin natin, ano ba yung pinakahalagahan natin ngayon? Kung si Jesus, syempre, hindi tayo mapapahama. Kung si Jesus, hindi masasayang lahat ng ginagawa natin. Pero syempre, from time to time, matitempt pa rin tayo na mas pagtuunan ng pansin yung ibang bagay. Pero kailangan nating labanan. We must not follow our heart, but we have to lead our. So una, we must not say good luck kasi we believe na si Jesus yung in control sa lahat ng bagay sa buhay natin. Next, we do not say follow your heart kasi the natural sinful heart of man is desperately wicked. Kaya hindi natin basta dapat sundin yung puso natin. Kailangan natin hayaan yung puso natin, si Jesus ang sundin. And next, this is one of the things that we also used to say. Trust in yourself. Sino ulit ang guilty dito? Tiwala lang. Wala? Di ba? Tiwala lang. Yung tiwala lang, may bitin yan kanino. Diba? Pero when you say, trust in yourself, trust yourself. Kayang-kaya mo yan. Okay, Proverbs 3 verse 5. All together, let's read. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Tama. Yun na. Hanggang lang muna. Bitin. Walang 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. Pwede rin to dun sa topic natin kanina na follow your heart.
Dito naman, again, ina-encourage tayo to trust in the Lord Jesus with all our hearts at huwag tayong magtiwala o umasa sa sarili natin na kaalaman. So, dito na tayo magtatapos. Let's meditate on these verses as we go home. Psalm verse 18, chapter 18, verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in Him. Si Jesus yung shield. Sino superhero yung may shield? Bibigyan ko ng 1 peso. Okay. Sino? Sino? Superman? Si Captain America. Diba? Although hindi naman syempre totoo yan si Captain America, hindi ko naman kayo encourage na maging crush yun si Captain America o pagtiwalaan si Captain America kasi hindi man yan totoo. Pero let's think of his shield. Yung shield na meron siya. Anong kulay? Anong shape yun nandun? Ha? Square. Square tsaka heart? Ano ba to? Anong shape? Star. Sa mga bilog. Circle. Okay. So, itong shield na to ni Captain America, sobra yung purpose niya. Diba? Sobra yung purpose niya na talagang ginagamit siya para maging panangga siya sa anumang harm na dumating. And dito sa verse na to, sinabi na si Jesus, He is a shield to all who trust in Him. Hindi ko siya hinahalintulad sa shield ni Captain America sa itsura. Pero yung purpose na si Jesus sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, na sa Kanya lang hindi yung nagtitiwala ko sa sarili ko tsaka kay Jesus. Hindi pwede gano'n. Talagang kay Jesus lang. Na sa lahat ng nagtitiwala kay Jesus, siya yung magpoprotekta. Ito yung lagi nating nire-recite. Psalm 62 verse 8. Recite. Trusting in all that see people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Okay. So itong verse ito, lagi nating nire-recite every Sunday. And it is also one of the verses na talagang makakapag-encourage sa atin to trust in Jesus at all times. Hindi lang sa mga panahon na may problema tayo. Kahit sa mga panahon na masaya tayo, dapat pa rin tayo magtiwala kay Jesus. Pour out your heart before Him. He is a refuge for us. So napakagandang promise yung binibigay sa atin ni Jesus through His Word. Na if we trust in ourselves, katulad tayo ng isang hangal at mapapahamak tayo. Kasi tayo, let's face it, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, di ba? Kapag tayo namatay, kaya mo bang buhayin yung sarili mo? Di ba, hindi na? Kapag ikaw, di ba, may baha, remember nung Ondoy, sino sa inyo yung naka-experience ng mga katakot-takot na sitwasyon? Ayan, si Rahel, talagang yung bahay nila. Sa ano sila sa Providence. Ano yun? Providence. So sa Providence, di ba nabalita yun? So doon nakadala sila Rahel. At talagang nakaka-trauma yung nangyari. Pero we can trust the Lord Jesus na sa mga times na gano'n, He will deliver us. And like a shield, He will protect those who trust in Him. So kanino po ba tayo magtitiwala? Sa sarili ba natin na walang ibang kaya kundi mag-Facebook, mag-text, kumain, sumakay ng jeep, pero yung mga simple natin kaya gawin, tumugtog. O doon tayo magtitiwala sa Diyos na naglikha ng lahat. Doon sa Diyos na gumawa ng puno. Sino may kaya gumawa ng puno dito? Drawing. May sense naman. Drawing lang. Pero yung totoong puno, hindi kaya. And kahit yung mga tao, yung mga scientists na nagkukulong na, di ba? Still, hindi sila makagawa ng perfect na tao. Kasi si Jesus lang yung may kaya gumawa ng lahat ng yan. So, kanino pa ba tayo magtitiwala? You go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow.